Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli ng mga kanto kasi vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. Kasi lahat naman po tayo two-way po yan eh. Kung bumabati ko sila, bumabati ko po naman kami, nagsasalita din kami against sa kanila, ganun din po nila. Tandaan niyo po, Kated, hindi po natin gagamitin itong comedy to, if ever na para balikan po yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. Kami din, tinitira din namin sila sa mga, ano namin, balikan lang yan. Dadagan Balita News Update. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... With 5,000 pesos. With 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago muli. Maging milyonaryo. Alright, nagbabalik ko tayo mga kabitan. Welcome back at medyo diretsahan na ito yung ating pagbabalik at excited ho tayong marinig itong si Boy Attorney Google mga kabalitaan. Pakinggan ho natin ito. Anyway, bago tayo magsisimula, huwag kalimutan mag-subscribe ho. Meron na tayong 42,219 subscribers. Sana madagdagan nyo po yan bago dumating ang halalan. Makakuha na tayo ng 50,000 subscribers at bago matapos ang taong ito, magkakaroon ho tayo sana ng 100,000 subscribers sa mga kabalitaan. At i-share niyo po yung video, like, comment, pinutin ang notification bell. Maraming salamat. Sa lahat ng mga moderators natin, magandang araw. At kay Mami Rose, Daddy Berting Tubi Tobias dyan sa Cebu City. Salam ho sa inyong lahat. At ito po, pakinggan muna natin to. Dire-diretso to, wala na tong impromptu to. Yung ating makikita hong panayam nito kay Manong Ted, itong si Attorney Google Dan Fernandez Kabalitaan. Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Ay, good morning, sir. Kated and kay DJ. Magandang umaga po sa inyo sa lahat na nakikinig po. Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan ng resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang ating pong ipatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills pong binigay sa amin at marami pong iba't ibang mga House bill and resolutions and also privilege speech po na napadala sa atin. So, yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gaps. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality. Karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagot sa mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain parang, diba, kapag meron kayo nilalabas, meron mo na nag-check, something like that. So, we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo na-apektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon and that's the reason why we will be inviting doon po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Communications Technology. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Ang alam ko na nag-confirm, no? Yung pong ByteDance ng TikTok. Yung alam sa Google Philippines at sa Meta Philippines.
Tapos, ngayong umaga yon, briefing lang yon. Tapos, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of Information and Communication Technology sa DICT, si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inibitahan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NTC. Ayan, yun yung mga inibitahan po natin para makita natin, saan ba tayo nagkukulang? Kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi, kung titignan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko, ilalawakan natin yon. Kasi kung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think, palagay ko yung, for example, yung nag-splice ka para marating mo yung narrative mo and what push you, no? Para gawin yun. So, ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So, nasan tayo sa boundary yun? So, ako, public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Kumbaga, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan. Yung mga bata, because magiging epekto sa kanila dito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. So we have to protect our generation and our public importance. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga resource persons, ng vloggers, tapos invite tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists at meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod. Kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem po sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file I think House Bill number 11178 ata yun, something like that, na criminalize na po yung operation ng troll farms. And ayun nga, yung deliberate creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin mga troll farms. Kasi ang hirap pagdating sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga ganitong troll farms. So, yun, nababanggit yung nababayaran. Inamin na yan ni Epifanio Labador. O dapat, imbitahin din yan. At papatunayan yan dyan sa kamera na totoo yung aligasyon niya na binabayaran ho siya ni Tamba. Di po ba? So, yun po ay dapat alamin din para magkaalaman lahat, para patas yung investigasyon, mga kabalitaan. Mahirap din naman kasi pag yung investigasyon ay nakatuon lamang ho sa isang grupo, lalo na sa mga DDS vloggers na may mga grupo talaga affiliated sa mga iba't ibang organisasyon. Tayo, independente tayo, pero hindi naman ibig sabihin na ganun ho tayo ka-swapang mga kabalitaan. Di ba? Yun inamin talaga na binayaran siya ni Tamba. Yun dapat ang imbestigahan at papatunayan niya po dyan sa kamera. At kailangan din na magsalita rin dyan si Speaker of the House para at least magkaalaman talaga kung anong katotohanan dito, mga kabalitaan. Kasi yung DDS pinagbibintangan na binayaran ng Pogo at pinundohan ng mga drug lords, yung narco vloggers na tinatawag. At yung bangag vloggers mas lalo na madudahan dahil pag bumaba na to sila below the belt, matakay niyo po si Sara Duterte may kabet, nabubog ng kabet kaya nagkakagalos-galos yung kamay. Di po ba? Ngayon kumanta si Labrador, nako, malaking problema to. Sana hindi maging bias yung committee na ito. No? Yung tri-committee na ito, mga kabitaan, para magkaalaman kung ano talaga, sino talagang nagpupundo at sinong nagbabayad dito. So, kasi siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to consider yung tinatawag po nating freedom of
expression. Kasi nga sinasabi ng iba, hindi, sapat na yan, may libel na nga eh. Sa buong mundo nga eh, dinidecriminalize na yung libel which is true. Kasi freedom of expression yung ating utmost priority eh. But somehow, babalansin mo din talaga, paano na may mga bata, lalo tigit kapag ang content ay talagang alam mong mali na, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako, ang nakikita ko dyan, tingin ko, itong dalawang bagay na to, platform and at the same time, itong ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga cybercrime. Oo, so sinasabi niyo po, mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng silang penalty yung social corporate na nila. Penalty nila is already 10 million. So merong sinasabi dito na mga bills also, may tinataas nila yung penalty. And yun ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawata itong mga ganito. But yun na nga, baka doon din sila tumutuntong sa freedom of expression which is being mandated by international community already. So yun yung babalansin yung talaga. Kung hindi mo sila mamandato, imandato po ang DOJ, NBI, PNP, palakasin natin to. Meron din dito, na nagbabasa ako parang creation of yung parang yung mga critical information infrastructures para i-strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi, kaya hindi ko pa nababasa siguro. Dalawa po pala yung nababasa ko, kaya pasensya na po kayo. Mukhang napakalawak at napakahirap nitong itong inyong adhikain dito, Kong Dan, kasi una yung paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, Congressman? Kasi ang lawak nito, and then yung ang dami niyong inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. Paano po ito? Di po, kaya nga ginawa ko po, Manong Ted, yung po muna platforms ngayon. Wala pong iba doon, platforms lang. Okay. Tapos yung pang mga agencies lamang po, mamayang hapon. Okay. So, para makita po natin mga inputs nila. Tapos, kunin po natin yung susunod po, yun naman mga academe and tapos yung mga vloggers and yung mga legitimate na mga journalists as well. So, gawin po nating maayos yung pong talakayan para na sa ganun, hindi po sabay-sabay lahat. Baka tama po kayo, kung sabay-sabay lahat yan, hindi mo naman matatanong lahat. Kaya nga, nag-briefing muna kami doon sa ating pong mga ahensya. At ng private sector. Opo, sige po. Congressman, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? Opo, ang TikTok tama, ByteDance kasi nakita ko sabi TikTok daw to Okay, kasi TikTok owned by ByteDance. Tama po, Kong Dan. Opo. Ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, di ba, how do you classify them? Kayo mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, of course, they're using yung ating internet, somehow sila po talaga nagko-control on how to censor, yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, Kated, may monetization Yun ang problem dito, nakakapag-add sila. And basically, hindi nila gusto mabawasan yung marketing nila. And ito namang mga nabablog naman, meron din silang kinikita. So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing their economic freedom as well. So, ang dami po nagtamakan namin natin po dito. Opo. Ako kaya nga, ang sabi ko dito, pati nga yung naalala ko, pero yung artificial intelligence, yung deepfakes, yung mga sinasabi po nila, na yun din yung isa sa mga gusto nilang kasi may mga AI rin na ginagamit. So, paano mo kukontrolin yun? And mismo, yung mga platform na yun, sila nag-i-introduce po nun. So, mahirap to, Kated, but of course, we need to start somewhere. Ako, tingin ko, yun ang gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista, doon sa mapanuri, at kumbaga, mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ako hindi ako papayag doon, Kated. Kasi lahat naman po tayo ang two-way po yan Kung bumabati ko sila, bumabati ko po naman kami. Nagsasalita din kami against sa kanila. Ganun din po sila. So I think hindi po ako sa akin, personally, ako mag-share niyan, hindi ko naman po papayagan yun. And that's the reason why sinasabi ko nga po sa inyo, meron po tayong dapat mga gaps na dapat na pagtamahin mabigat po, tama kayo. Talagang mabigat. Talagang yung freedom of expression kasi talagang ultimate yun merong libel alam mo yung sa nakita ko pa dito, Kated, merong nag-file Gusto 10175, sinasabi nila that during the time ng 15th Congress na bicameral, naipasok yung libel. Supposedly, sa mother bill, wala yung libel. Naipasok doon. So, yun yung gusto kong intindihin Kasi nga sabi ko, parang, parang kailangan busisiin to kung totoo to. So, yun, isi-check ko rin po. Kasi nga, they wanted to remove the
cyber libel doon po sa 10175 dahil nga po doon sa freedom of speech. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na regarding the public order. So, yung guarantee na ating po mga kabataan na kailangan maganda rin nakikita nila mga content. Okay, sir, Congressman, hanggang Feb 7 na lang ang inyong pong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have time to handle these committee hearings and the corresponding approval of your proposed measures, Congressman? Yun ang problem po, Ted. Sa totoo lang, pag nag-start na po yun sa March 27, medyo maihinto na yan. Ako, especially sa akin po. Dahil tumatakbo din po ako. Probably itong po February, pwede pa po yan. Even mag-break po tayo sa February, we can still held mga hearings. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong, pabalik po tayo sa Kongreso, meron po tayong mga 2 weeks. Pwede naman po natin i-hearing as well. But of course, yun na nga, tingin ko kung bibigyan ng atensyon na ngayon, tapos kasi Wednesday wala na rin po next week 3 days na lang. So February kung makakapag-hearing tayo ng 2-3, siguro most likely kaya. Dahil pagbabalik po natin after election, baka sakali pwede pa. Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. Kung wala din po yun, para kay itong inyong hearing na po ito, kung sakasakali po, will this be... Exactly po yan. Go ahead. Nakikita ko naman po dyan, sir, TJ, I think na-start po natin yung preliminary and siguro most likely yung mga susunod na mga congressman, they will follow too with this TRICOM. At nakikita ko naman po na sa susunod naman po, sa July na po naman yan. So palagay ko naman po ay within this year matatapos natin ito. Opo. Sige po. So kami po antabay dito po sa hearing na ito at kung sakasakali man, kami po muling i-istorbo sa inyo para po makakuha ng informasyon as you go along dito po sa inyong hearing na ito. Kumbaga we would like to give it the presumption of regularity, itong inyong gagawin na hearing na ito at magbabantay po kami, Congressman. Tandaan niyo po, Kate, hindi po natin gagamitin itong committee to, if ever, na para balikan po yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. Kami din, tinitira din namin sila sa mga, namin. Balikan lang yan. Tapos, I think the best answer sa ganyan isipin po na lang siguro natin yung mga future generation. Ano magiging dating po sa kanilang mga ginagawa natin. Salamat po, Kate. Opo, sige po. Salamat po na marami, Congressman, sa inyo pong panahon sa aming programa. Thank you, sir, and good luck. Salamat po. Opo, si Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, si Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Alright, yun na po. Natapos. Bilis lang, Bilis lang. Talagang magkakasubukan talaga yung tapang ng mga DDS vloggers. Malamang yung maimbitahan dito mga DDS vloggers lang. Exempted po yung mga vloggers, mga kabalitaan. At inamin naman talaga dito ni Fernandez na yun nga. Sila nga, tumitira daw din sila sa mga vloggers na bumabati ko sa kalay. Pare-parehas lang naman. Pero inamin niya po, mahihirapan po talaga siya dito, mga kabalitaan. Dami talaga magagaling to sa, tri-committee, yung sinasabi niya dito. Anyways, sana, yung investigasyon nito ay in good faith hindi para pamumulitika o pamemersonal. Sana, in good faith po ito. Kasi tama rin naman, minsan kasi may mga vloggers na medyo sobra na rin sa kanilang mga komento. Hindi na sila objective dahil na dala na ng bugso ng damdamin at hindi rin natin sila masisisi dahil po may freedom of expression speech tayo, mga kabalitaan. Kaya babalansihin talaga nila yan at hindi nila gagamitin yung kanilang tinatawag na power of the purse na isi-cite in contempt agad at kung ano-ano pa kung hindi nila magugustuhan. Dapat yung sasabihin nila, yung gagawin nila, kung mag-explain yung mga vloggers, bibigyan ng habang panahon, habang oras. Mahabang oras na makapagpaliwanag. Hindi lang gagayahin dati sa WAD committee na yes or no lang, mga kabalitaan. Huwag ka nang sumagot. Pag sinabi mo, in-explain mo na, tapos sasabihin na, mali ka, nagsisinungaling ka, wala kang laban. Cite in contempt, mga kabalitaan. Malamang, siguro pinapalawak na nila yung kulungan dyan sa House of Representatives kasi talagang tinutuluyan nila Ang dami magkita-kita yung mga kaklasmate dyan sa mga DDS vloggers. Malamang wala na iba. Isa lang siguro yung makukulong mo dyan. Isa lang po. Kasi sasabihin yan, Mr. Labrador, paano mo ba nasabi na si Speaker of the House yung nagbayad sa iyo para siraan yung ilang politiko, lalo na si Inday Sara Duterte?
Ano kayo mangyayari dyan mga kababayan? Magkakaalaman ho talaga. Ha? Magkakaalaman ho talaga. Sana walang briefing na mangyayari ho dyan kung matutuloy ang si Labrador mga kabalitaan. Alright, hanggang dito na lang ho tayo mga kabataan. Matsalam ho, mabuhay ho tayong lahat at huwag kalimutan mag-subscribe para ho tayong lahat ay lagi updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Paunti-unti na pong parami na nang tumatambay ho sa ating bahay. Meron na ho tayong 42,228 subscribers sa mga oras na ito kabalitaan. Ako'y magpapasalamat sa inyo ng marami, lahat ng mga moderators ho dito sa ating munting bahay. Matsalam sa inyong suporta at Luzon, Visayas at Mindanao na mga Pilipino saan mang lupalop ng ating mundo. Overseas Filipino workers, saludo kami. Kayo ang aming tinuturing bagong bayani sa bayan ni Juan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. Hindi, bakong bangang. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago mo. Milyonaryo. Gun again.